May mga pagkakataon na ang isang simpleng bagay na dala ng isang tao ay nagiging milyon-milyon ang halaga sa Pawn Stars. Mula sa mga rare coins, historical weapon, hanggang sa luxury watches, dito nabubuo ang mga deal na parang nasa pelikula. Hindi mo aakalain na ang mga ito ay mapapasakamay sa isang pawn shop lang. Ngunit magkano naman kaya ang mga presyo nito? Tara, tuklasin natin ang ilan sa pinakamahal at pinaka-nakakamanghang bagay na nabili dito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Habang abala si Chumlee sa isang simpleng errand sa Las Vegas, bigla siyang napatingin sa isang kakaibang bisikleta na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi ito basta ordinaryong bisikleta. Ang nakita niya ay isang Bowden Spacelander. Isa sa pinakamaganda at pinakabihirang disenyo na nagawa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Kilala ang modelong ito dahil sa kakaibang hugis na parabang nagmula sa hinaharap. Gumamit ito ng fiberglass na hindi pa karaniwang ginagamit noon, kung kaya't mas lalo itong naging unique. Sa kasaysayan, tinatayang may mahigit 500 piraso lang ang naproduce at sa mga iyon iilan na lamang ang natira hanggang ngayon. Lumapit si Chumlee at kinausap ang may-ari. Ayon sa kanya, matagal na niyang pagmamay-ari ang bisikleta. Nakuha raw niya ito bilang Christmas gift noong siya ay nasa edad 10 pa lang. Mahalaga ito sa kanya dahil dala nito ang napakaraming alaala mula pagkabata. Ang plano nga niya, ipamana ito sa kanyang mga apo. Ngunit dahil nagkaroon siya ng seryosong legal problem, napilitan siyang magbenta kahit mahirap sa kalooban. Sabi ng owner, noong una, hindi ko talaga inisip na ibenta ito kasi parte na ito ng buhay ko. Pero ngayong kailangan ko ng pera, baka oras na. Nang tanungin kung magkano, una niyang sinabi ay $20,000. Siyempre bilang isang negosyante, agad na sinubukan ni Chumlee na tumawad. Nag-offer siya ng $7,000 pero agad na tumanggi ang may-ari. Naging mahaba ang kanilang tawaran, pataas, pababa hanggang sa nauwi sila sa isang agreement na $8,700. Sa huli pumayag ang owner dahil kailangan niya talaga ng pera para sa kanyang nalalapit na kaso. Sabi nga niya, masakit man ang desisyon, mas mahalaga ang agarang tulong na makukuha niya. Samantala dinala ni Chumlee ang Spacelander sa pawn shop na may halong kaba at tuwa. Pagkakita ni Rick, nagulat siya sa kondisyon ng bisikleta. Ayon kay Rick, para sa isang modelong kasing linis nito, karaniwang nasa pagitan ng $12,000 hanggang $20,000 ang halaga sa market ng mga collectors. Dahil dito nasabi niyang maganda ang naging desisyon ni Chumlee sa pagbili. Hindi biro ang ganitong klase ng rare item. Bukod sa disenyo nitong inspired ng space age, bihira na ring makakita ng buo at maayos na piraso. Kaya't hindi nakapagtataka kung mataas ang presyo nito sa mga auction at koleksyon. At bilang pagkilala sa husay ni Chumlee sa negosasyon, nagbigay si Rick ng $1,000 na bonus. Hindi lang ito simpleng dagdag sweldo, kundi isang papuri para sa tamang desisyon at tiyaga ni Chumlee na makuha ang deal. Sa ganitong paraan, napakita rin na may tiwala si Rick sa kakayahan ni Chumlee, lalo na sa mga biglaang sitwasyon kung saan kailangan ng mabilis na pagdedesisyon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bisikleta. Isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang mga bagay na minsan ay hindi napapansin. Ang Spacelander na tinawag noong una bilang isang flop sa market dahil sa mataas na presyo nito ay naging isang kayamanang hinahabol ng mga collectors ngayon. Sa kasalukuyan may mga nabebenta nito sa iba't ibang auction mula $13,000 hanggang halos $20,000 depende sa kondisyon. Mula sa pagiging pangarap lang ng mga bata, ngayon ay isa na itong simbolo ng sining, disenyo at historic piece of culture. Maliban dito, isang araw, pumasok sa kilalang pawn shop si Matt. Bitbit niya ang isang lumang kahon na halatang pinaglipasan na ng panahon. Pagbukas niya nito, lumantad ang isang rusting gold bar. May nakadikit pang coral at seaweed na tila ba matagal nang naglakbay sa ilalim ng dagat. Ayon kay Matt, ito raw ay pag-aari dati ng kanyang lola. Nang pumanaw ito, naiwan sa kanya ang ilang gamit at doon niya nadiskubre ang kakaibang bar na ito. Nang makita ni Rick Harrison ang dala ni Matt, agad siyang nagpakita ng interes. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang hawak ng lalaki. Tinawag niya ang isang eksperto na si Mark upang masusing suriin ang misteryosong gold bar. Sa unang tingin pa lang napansin ni Mark ang kakaibang marka na nakaukit dito. Partikular na ang simbolong XX. Ipinaliwanag niya na ang ganitong uri ng marka ay karaniwang ginagamit pa noong unang panahon.
Dagdag pa ni Mark, ang mga coral at seaweed na kumapit dito ay hindi gawa-gawa lamang. Palatandaan daw ito na matagal na nakalubog ang bar sa ilalim ng tubig, marahil dala ng isang shipwreck mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang kondisyon nito ay nagpapatunay ng kakaibang pinagmulan at ng mahabang kasaysayan na nakakabit dito. Ipinaliwanag din ni Mark na noong panahon ng Great Depression, ipinagbawal ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagmamay-ari ng ginto. Layunin nitong kontrolin ng ekonomiya at pigilan ng labis na pagtatago ng kayamanan. Dahil dito maraming tao ang napilitang itago o ibenta ng palihim ang kanilang mga gintong ari-arian. Posibleng isa sa mga itinagong yaman na iyon ang hawak ni Matt. Nang suriin ang halaga, sinabi ni Mark na kung susukatin lang bilang ordinaryong ginto, aabot ito ng humigit kumulang $24,000. Ngunit dahil sa kakaibang kasaysayan at kondisyon ng bar, tinaya niya na halos doble ang halaga nito. Maaari itong umabot ng $48,000. Lubos na nagulat si Matt sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang simpleng bagay na naiwan ng kanyang lola ay magiging napakahalaga. Ilang linggo matapos ang appraisal, inilagay ng shop ang gold bar sa kanilang koleksyon. Hindi nagtagal, nakahanap ito ng seryosong buyer at nabenta sa halagang mas mataas pa kaysa inaasahan ni Matt. Sa bandang huli, ang natagpuang gold bar na ito ay hindi lamang nagdala ng malaking kita, kundi nagsilbing piraso rin ng kasaysayan. Isa itong patunay na ang mga bagay na matagal nang nakatago o nakalimutan ay maaring magdala ng kwento at halaga na higit pa sa inaakala. Samantala, sa ibang yugto ng programa, pumasok din ang isang lalaki sa shop dala ang isang ancient gold coin na minana niya mula sa kanyang lolo. Paglapit niya kay Rick, agad na napansin ang selyo ng Espanya na nakaukit dito, ang royal crest ng Spanish crown. Ayon sa nagdala, nakuha raw niya ito mula sa lumang safe na iniwan ng kanyang lolo. At wala na siyang ibang ideya tungkol dito maliban sa matagal na itong nakatago. Masusing tiningnan ni Rick ang coin at kinilala ito bilang isang 8 eskudo na gawa sa Lima, Peru. Ipinaliwanag niya na ang mga ganitong barya ay ginawa noong panahon ng colonization ng mga Spanish sa Latin America. Sa panahong iyon, maraming aliping manggagawa ang sapilitang pinagtatrabaho sa mapanganib na minahan ng ginto. Dahil dito, bawat piraso ng coin ay may kasamang malagim na bahagi ng kasaysayan. Hindi nagtagal at tinawag ni Rick ang eksperto na si Carl upang tiyakin ang tunay na halaga nito. Pagdating ni Carl, agad niyang kinumpirma ang pagiging authentic ng coin. Ipinakita niya ang mga detalye, ang letrang L na sumisimbolo sa 5 at ang nakaukit na Latin phrase na plus ultra na nangangahulugang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Spain na lampas sa kanilang lupain sa Europa. Matapos ang pagsusuri, sinabi ni Carl na ang coin na ito ay nasa halos perpektong kondisyon. Isang bagay na bihira sa mga old coins. Samantala nagsimula ang negosasyon. Mula sa mas mababang alok, pumayag ang parehong panig sa huling halaga na $111,000. Lubos na natuwa ang nagbenta. Hindi lamang siya nakakuha ng malaking pera, kundi natutunan din niya ang tunay na kahalagahan ng pamanang naiwan ng kanyang lolo. Dagdag pa rito, pumunta sina Rick at Chamley sa East Coast para tingnan ang isang rare Spanish cannon. Ang kanyon na ito ay gawa sa pure bronze at ayon sa nagbebenta, ito raw ay kinas sa Seville, Spain. Maliban sa tibay ng materyales, kitang-kita rin ang magagandang carvings at detalyeng pandekorasyon na nagpapakita ng husay ng paggawa noong panahon na yon. Ang original carriage ng kanyon ay gawa sana sa matigas na kahoy, bagamat hindi na ito buo sa kasalukuyan. Ang presyo na hinihingi ng nagbebenta ay $75,000, isang napakalaking halaga para sa isang antique weapon. Para masiguro ang tunay na halaga at kondisyon ng kanyon, tumawag si Rick ng eksperto sa historical weapon na si Alex. Ipinaliwanag ni Alex na ang paggamit ng bronze sa paggawa ng kanyon ay isang senyales ng matibay at mahal na pagkakagawa. Dahil dito, ang edad at materyales ng kanyon ay tiyak na nagbibigay ng mataas na halaga sa kolektor o museum. Nang makita mismo ni Alex ang kanyon, nagulat siya sa laki at bigat nito. Ayon sa kanya, mas mainam na subukan itong paputukin upang masuri kung gumagana pa ba ito at kung ligtas pa ang mechanism. Kaya't naghanda siya ng mga safety gears bago isagawa ang pagpapaputok. Nilagyan ng gunpowder, inihanda ang fuse at pinaalalahanan ang lahat na lumayo. Pagkatapos ay pinaputok ang kanyon at umalingaw-ngaw ang napakalakas na putok na nagpakita ng kapangyarihan nito kahit napakatagal ng panahon ang lumipas. Matapos ang pagsubok, sinabi ni Alex na nasa maayos pa ring kondisyon ng kanyon at kayang-kaya nitong umandar.
Gayunpaman ayon sa kanya ang equal value nito ay nasa $50,000 lamang. Hindi pumayag si Rick na bilhin ito agad sa presyong iyon, kaya't sinubukan niyang makipag-negotiate. Una niyang inalok ang $35,000 ngunit hindi pumayag ang nagbebenta. Nagpalitan sila ng offer hanggang sa umabot sila sa isang kasunduan. Sa huli, nagkaharap sila sa presyong $42,000 na parehong tinanggap ng dalawang panig. Para kina Rick at Alex, malaking panalo pa rin ang pagkakabili ng kanyon. Hindi lamang dahil sa presyong mas mababa sa orihinal na hinihingi, kundi dahil sa kasaysayang dala ng bagay na ito. Ang Spanish Cannon ay hindi lang basta antique weapon, kundi isang patunay ng teknolohiya at digmaan noong nakalipas na siglo. Ngayon bahagi na ito ng koleksyon at nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng kasaysayan sa bawat bagay na naiiwan mula sa nakaraan. Dagdag pa rito, isang kakaibang pagkakataon ang dumating sa shop nang pumasok ang isang nagbebenta dala ang ilang mixed media postcards na gawa ng sikat na artist na si Jean-Michel Basquiat. Hindi ito mga ordinaryong letter o souvenir, kundi mga art piece mula sa isa sa pinakamahalagang pangalan sa modern art. Sa unang tingin pa lang, napansin na ni Rick na posibleng napakalaki ng halaga ng mga ito. Agad niyang tinanong ang nagdala kung paano niya nakuha ang mga postcards. Ipinaliwanag ng seller na nagmula daw ito sa isang private collector na direktang nakakuha mula mismo sa isang kaibigan ni Basquiat. Bagamat mukhang kapani-paniwala ang kwento, nagduda si Rick dahil walang anumang dokumento o papeles na magpapatunay sa pinagmulan ng mga art piece. Sa larangan ng art, napakahalaga ng tinatawag na trail of ownership o kasaysayan ng pagmamay-ari dahil ito ang nagpapatibay sa tunay na halaga ng isang artwork. Nang tanungin ni Rick kung magkano ang gusto ng nagbebenta, diretsong sinabi ng seller na $38,000 ang presyo ng bawat postcard. Medyo mabigat ang halagang iyon, lalo na at wala pang kasiguraduhan sa pagiging tunay ng mga piraso. Dahil dito nagpasya si Rick na tawagin ang isang eksperto na makakapagbigay ng mas malinaw na opinyon tungkol sa koleksyon. Dumating si Scott Ferguson, isang art expert at dati ring personal na kaibigan ni Jean-Michel Basquiat. Isa siya sa mga kilalang tagasuri ng mga artworks ng artist, kaya't kampante si Rick na makakakuha siya ng tamang assessment. Matapos pagmasdang mabuti ang mga postcards, pinag-aralan ni Scott ang style, color at signature na makikita sa mga ito. Ayon kay Scott, lahat ng elemento ay tugma sa mga gawa ni Basquiat at walang nakikitang indikasyon ng peking trabaho. Sinabi niya na, ayon kay Scott, tunay ang mga ito at nasa mahusay na kondisyon. Dagdag pa ni Scott, mahirap tukuyin ang eksaktong halaga dahil bihirang lumabas ang ganitong uri ng art piece sa merkado. Ngunit batay sa kanyang kaalaman, ang mga maliliit na gawa ni Basquiat ay karaniwang nagsisimula sa presyong $100,000 pataas kapag inilalabas sa auction. Dahil mas maliit nga lang ang mga postcard na ito, tinantiya niya na nasa $50,000 ang bawat isa. Nang marinig ito, mas naging kumpiyansa si Rick na makipag-usap sa nagbebenta. Unay sinubukan niyang mag-offer ng mas mababang presyo, ngunit mahirap kumbinsihin ang seller na ibenta ang mga postcard ng hiwa-hiwalay o mas mura pa. Sa huli ni-suggest ni Rick na bibiliin na lamang niya ang buong koleksyon sa halagang $50,000. Bagamat umaasa ang nagbebenta ng mas mataas na halaga, kinilala niya na mahirap din ang muling pagbebenta ng ganitong klase ng art piece sa merkado. Kaya matapos ang ilang palitan ng salita, pumayag siya sa offer ni Rick. Tinapos nila ang usapan at binayaran ni Rick ng cash ang $50,000 para sa buong set ng Basquiat postcards. Para kay Rick, isa itong napakalaking panalo dahil bihira ang pagkakataon na makakuha ng tunay na gawa ni Jean-Michel Basquiat sa ganoong presyo. Para naman sa nagbebenta, sapat na ang kasiguraduhan na may malaki siyang nakuha kapalit ng koleksyon. Isang araw pumasok sa shop ang isang lalaki na may dalang-dalawang pambihirang uri ng lumang pera ng Amerika. Hindi ito ordinaryong koleksyon dahil ang ganitong klase ng mga banknote ay napakabihira na lamang makita ngayon. Ang seller ay umaasa na makukuha niya ang halagang $50,000 para sa parehong piraso. Ngunit dahil napakalaki ng halaga, nagpasiya si Rick na tawagin ang kanilang eksperto upang masuri ang tunay na presyo ng mga ito. Dumating si Peter, isang dalubhasa sa pagsusuri ng lumang pera. Maingat niyang tiningnan ang bawat detalye ng mga banknote. Ang Federal Reserve Note ay may picture ni Chief Justice John Marshall, isa sa pinakamahalagang figure sa kasaysayan ng Amerika na tumulong upang maitaas ang kapangyarihan ng Korte Suprema
at maging kapantay ng ibang sangay ng pamahalaan. Ayon kay Peter, ang note na ito ay nasa maayos na kondisyon at maaaring magdala ng halaga sa pagitan ng 20,000 dolyar hanggang 30,000 dolyar kung dadalhin sa isang auction. Samantala, sinuri rin niya ang gold certificate. Bagamat bihira din ito, may ilang palatandaan ng restoration na nakaapekto sa halaga nito. Dahil dito, ayon kay Peter, maaari itong maibenta ng humigit kumulang 20,000 dolyar sa merkado. Dahil sa impormasyong ito, mas naging malinaw ang tunay na presyo ng dalawang banknote. Matapos marinig ang pagtataya ng eksperto, nagkaroon ng negosasyon. Ang seller, na unay humihingi ng 50,000 dolyar, ay handang ibaba ang presyo sa 40,000 dolyar. Ngunit para kay Rick, masyadong mataas pa rin yun. Ipinaliwanag niya na kung sa 40,000 dolyar niya bibilhin, wala nang matitirang profit matapos ang mga bayarin at posibleng gastos sa auction. Dahil dito, iminungkahi ni Rick ang halagang 35,000 dolyar bilang pinakamataas na maaari niyang ibigay. Nagkaroon pa ng konting tawaran. Sinubukan ng seller na humirit ngunit matatag si Rick sa kanyang offer. Aniya, kung mas mataas pa sa 35, wala nang saysay ang pagbili ko nito. Sa huli, pumayag ang seller at tinanggap ito. Naging masaya ang parehong panig sa agreement. Ang seller ay nakakuha ng malaking halaga para sa kanyang koleksyon, habang si Rick naman ay nakabili ng 2 makasaysayang piraso ng pera sa presyong pwede niyang pagkakitaan. Sa pagtatapos ng araw, lumabas si Rick ng shop na kontento, dala ang 2 bihirang papel na pera na hindi lamang mahalaga pagdating sa amount kundi pati na rin sa kasaysayan ng Estados Unidos. Sa isa pang episode ng Pawn Stars, dumating sa shop si Peggy, dala ang isang kakaibang piraso ng jewelry. Ito ay isang brooch na hugis spider na minana pa niya mula sa kanyang lola. Ayon sa kanya, hindi siya mahilig sa spider kaya naisipan niyang ibenta ito. Bagamat wala siyang ideya kung gaano nga ba kalaki ang amount nito. Umaasa lang siya na makakuha ng ilang libo bilang kapalit. Nang suriin ito ni Rick, agad niyang napansin na hindi ito ordinaryong jewelry. Kilala niya ang disenyong gawa ng sikat na jeweler na si Peter Carl Fabergé. Natanyag dahil sa kanyang marangya at detalyadong mga likha noong panahon ng Russian Empire. Ang brooch ay yari sa onyx at platinum at pinalamutian ng mga diamante, sapphire at ruby. Dahil sa kakaibang materyales at disenyo, natukoy itong isang bihira at napakahalagang piraso ng jewelry mula pa sa panahong bago ang revolution sa Russia. Sa simula, nag-offer si Rick ng 2,000 dolyar. Ngunit nang maunawaan niya ang tunay na kahalagahan ng piraso, bigla niyang tinaasan ang offer hanggang umabot sa 115,000 dolyar. Hindi makapaniwala si Peggy sa kanyang narinig, kaya sinubukan niyang makipagtawaran. Nagsuggest siya na baka pwedeng umabot pa sa 177,000 dolyar. Ngunit si Rick, na sanay na sa ganitong klase ng negosasyon, ay nag-counter offer at sinabing handa siyang magbigay ng 116,000 dolyar. Patuloy ang kanilang tawaran hanggang sa magdesisyon si Rick na ang pinakamakatarungang presyo ay 155,000 dolyar. Ipinaliwanag niya na bagamat napakahalaga ng jewelry, hindi ito madaling maibenta at mangangailangan ng tamang kolektor na talagang may interest dito. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, pumayag si Peggy sa offer. Labis ang kanyang tuwa dahil hindi niya inaasahan na aabot sa ganoong kalaking halaga ang isang piraso ng jewelry na akala niya'y ilang libo lamang ang katumbas. Sa huli, natuwa rin si Rick dahil nakakuha siya ng isang bihirang gem na may kasaysayan at malaking halaga. Maliban dito, sa isa pang episode ng Pawn Stars, dumating si Brian na kilala sa kanyang malawak na koleksyon ng mga bagay mula sa panahon ng Revolutionary War. Sa pagkakataong ito, dala niya ang 2 pambihirang gamit, isang Swiss na bulsa reloj at isang waistcoat na sinasabing pagmamay-ari mismo ni John Hancock, isa sa mga pinakakilalang pumirma sa Declaration of Independence ng Amerika. Makikita agad ang kasabikan sa mukha ni Brian dahil matagal na niyang nais na maipakita at maipatingin ang mga kayamanang ito sa mga eksperto. Ang unang ipinakita ni Brian ay ang lumang bulsa reloj na yari sa 18 karat gold. Ayon sa kanya, ang relong ito ay ginamit ni John Hancock mismo. Ipinaliwanag ni Rick na noong huling bahagi ng 18 siglo, ang pagkakaroon ng ginto na bulsa reloj ay hindi basta karaniwan. Isa itong malaking simbolo ng kapangyarihan at yaman at iilan lamang sa mga tao ang maaaring magmay-ari nito. Dahil kilala si John Hancock bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa New England noong panahon na yon, lalo pang tumaas ang halaga ng relo.
Idinagdag pa ni Brian na ang relo ay naging bahagi ng kanilang pamilya sa loob ng mahigit 150 taon. Nabili raw niya ang mga gamit na ito mula sa isang auction, 10 hanggang 15 taon na ang nakalipas. Upang mapatibay ang kanyang sinasabi, ipinakita niya ang isang lumang sulat. Nasa dokumentong ito ang paglalarawan kung paano napunta sa kanilang pamilya ang relo at paano ito naipasapasa sa loob ng maraming henerasyon. Ni-estimate ni Brian na nagkakahalaga ng $150,000 ang bulsa reloge lamang. Samantala kung isasama ang waistcoat na pagmamay-ari rin umano ni Hancock, umaabot sa $400,000 ang kabuuang halaga ng mga gamit. Para kay Brian, hindi lamang ito mga lumang bagay, kundi mga piraso ng kasaysayan na sumasalamin sa buhay ng isang historical figure. Bagamat labis ang paghanga ni Rick sa ganda at kahalagahan ng relo, napansin niyang masyadong mataas ang hinihinging presyo ni Brian. Nagbigay si Rick ng unang offer na $125,000 para sa relo lang, umaasang makaiiwas sa mahabang tawaran. Ngunit nanindigan si Brian at sinabi niyang hindi siya bababa sa $150,000. Nagkaroon ng palitan ng suggestions. Iminungkahi ni Rick ang $140,000, ngunit hindi rin pumayag si Brian. Ngunit matapos ang ilang minutong pag-uusap, nag-alok si Rick na panatilihin na lamang sa $125,000 ang presyo at yun na ang kanilang magiging kasunduan. Bagamat medyo nag-aalinlangan pa, pumayag din sa huli si Brian. Nagpasya silang tapusin ang papeles at formal na isara ang deal kinabukasan. Para kay Rick, sulit na presyo ang nabayaran niya para sa isang relong hindi lamang gawa sa ginto, kundi nagmula pa sa isa sa mga main character ng kasaysayan ng Amerika. Sa isip ni Rick, plano rin niyang ipahiram ang waistcoat sa isang museum para makita ng mas maraming tao. Karagdagan pa, ipinakita kay Rick ang isang pambihirang watch na agad niyang kinilala. Ito ang Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days Edition. Ang model na ito ay espesyal dahil orihinal na idinisenyo para kay Arnold Schwarzenegger noong ginampanan niya ang kanyang karakter sa pelikulang End of Days. Kilala ito sa matibay at rugged design at mas naging mahalaga pa dahil limitado lamang sa 500 piraso ang ginawa sa buong mundo. Ang nagdala ng relo ay si David, isang kolektor na nakakuha nito mula sa kanyang kaibigan. Ayon kay David, bihira niya itong gamitin dahil masyadong malaki para sa pang-araw-araw na suot. Gayunpaman, alam niya ang halaga ng pirasong ito, kaya't umaasa siyang maibenta ito ng $40,000. Matapos inspeksyonin ni Rick ang relo, napansin niyang nasa napakagandang kondisyon pa ito. Ngunit bilang isang negosyante, sinimulan niya ang offer sa $30,000. Hindi agad pumayag si David dahil ayon sa kanya, tumataas ang halaga ng model na ito sa paglipas ng panahon. Kaya itinapat niya ang pinakamababa niyang presyo sa $33,000. Nagpatuloy ang tawaran hanggang sa pumagit na sila sa $32,500. Bagaman hindi lubos na natuwa si David sa huling halaga, pinili pa rin niyang tanggapin ito. Plano niyang gamitin ang pera para mamuhunan sa cryptocurrency o kaya naman ay sa NFTs, umaasang mas magiging malaki ang kanyang income sa hinaharap. Gayun din naman nagkaroon si Rick at ang kanyang anak ng bihirang pagkakataon na pumunta mismo sa bahay ng isang seller upang silipin ng isang napakagandang kotse. Ito ang 1932 Ford Roadster Model B. Ang model na ito ay ginawa bilang new version ng Model A. Hanggang ngayon kinikilala pa rin ito bilang isa sa mga pinakatanyag na piraso ng kasaysayan ng sasakyan. Agad na humanga si Rick sa kondisyon ng kotse. Bukod sa halos walang gasgas, mayroon lamang itong 450 milya sa speedometer. Isang napakabihirang bagay para sa isang kotseng halos 100 taon na ang edad. Para makatiyak sa halaga nito, tinawag niya si Danny Coker, isang kilalang eksperto at customizer ng mga kotse mula Las Vegas. Ayon kay Danny, hindi matatawaran ng halaga ng sasakyan at dapat talaga itong pag-interesan. Nagsimula ang negosasyon nang sabihin ng owner na ang pinakamababa niyang presyo ay $70,000. Sinubukan ni Rick na ibaba ang presyo sa $65,000. Ipinaliwanag niyang matagal bago maibenta ang ganitong uri ng kotse dahil kailangan ng tamang buyer na may malaking pondo. Matagal silang nag-usap hanggang sa unti-unting bumaba ang presyo ng owner. Bukod dito, ipinakita rin kay Rick ang isang kakaibang koleksyon, isang card na may picture ni Abraham Lincoln. Ayon sa owner na si Greg, ang imaheng nasa card ang siyang naging batayan ng disenyo para sa Lincoln Penny.
Dahil dito napakahalaga ng card at itinuring niya itong maaaring nagkakahalaga ng $100,000. Namangha si Rick nang makita ito. Ayon sa kanya, hindi niya alam na may ganitong piraso na nasa pribadong kamay pa. Dagdag pa niya, ito lamang ang natitirang halimbawa ng ganoong uri ng card, kaya't isang pambihirang pagkakataon ang makaharap ito.